Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Ako nang bahala sa aktor mo, sa lahat. Basta siguraduhin mo lang. Narito na nga ating pakabangan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Hindi nga inaasahan ni Moira na may dadalaw sa kanya sa inaakala ni Moira na ang kanyang anak na si Zoe. Subalit nang makarating na nga itong si Moira ay nagulat ito na isang attorney nga ang kanyang nakaharap. At dito naman na nagpapasalamat itong si Moira at nagmamakaawa na tulungan daw siya di umanong makalabas sa kulungan na iyon dahil baka doon na siya matitigok. At ang sabi nga ng kanyang attorney na buti na lamang ay may isang taong tumulong nga sa kanya. At nagtanong pa itong attorney na ito na kung sino nga ang gumawa sa mga pasa sa mukha dito kay Moira. At dito naman na sinabi ni Moira sa attorney na ito na hindi na daw bale, ang mahalaga ay makakalaya siya doon. At akala ni Moira na tinulungan ito ng kanyang kaibigan na si Nerissa Sandoval. At mali pala dahil hindi naman pala si Nerissa ang nagbayad dito sa attorney na ito, kundi itong si Carlos Benitez. At nagulat itong si Moira nang biglang dumating itong si Carlos Benitez. At nagpapasalamat ng husto itong si Moira dito kay Carlos at nagtanong na kung bakit daw niya ito ginagawa. At ang sagot naman ni Carlos kay Moira na ginagawa niya ito upang hindi daw sila madawit ni Zoe dahil pinoprotektahan ni Carlos Benitez ang kanilang sekreto ni Zoe na hindi siya masangkot sa kaso na sinasangkutan ni Moira ngayon. At yun ang kondisyon dito ni Carlos kay Moira na siya na daw ang bahala sa attorney na magbayad alang-alang sa kanilang anak na si Zoe. At walang kaalam-alam itong si Moira at Carlos na may nakikinig pala sa kanilang pinag-usapan. At walang iba kundi itong si Madam Lotus na kung saan ay binabayaran ito ni Giselle na magiging tainga at mata dito kay Moira. At agad naman na ibinalita din ni Madam Lotus kay Giselle na may taong gustong tumulong dito kay Moira na ilabas siya dito sa kulungan. At ipinakita ni Madam Lotus ang larawan ng lalaking ito na kung sino at doktor nga ito. At nagulat itong si Giselle nang makita ang larawan ni Doc Carlos Benitez na kung bakit tutulungan niya itong si Moirang makalabas. At agad nga pinag-usapan nilang dalawa ni Giselle na may problema nga sila, baka makapagpiyansa pa itong si Moira at makalaya. Subalit ay dito naman na binantaan ni Moira ay ni Madam Lotus itong si Moira na kung papaano kaya natapusin na niya itong si Moira nang sa ganon ay hindi na nga ito makakalabas pa. At natakot naman itong si Moira. Samantala, binigyan naman ngayon ng mimo ni Justin itong si Zoe dahil sa mga nangyayari nga sa kanya ngayon at bihira na lang pumapasok at naaapektuhan ang ospital ng Apex dahil sa krimen na sinasangkutan dito ni Zoe sa kanyang ina na si Moira, kaya wala nang masyadong nagpapacheck up sa kanila dahil hindi daw dapat ang ospital na iyon na kanilang lapitan dahil mga masasamang tao daw ang naroon at mga kriminal. At dito ipinagtanggol ni Dr. Antonio Locke itong si Zoe dahil sa mga humusga sa kanya na wala daw itong kinalaman sa nangyaring krimen na ginawa ng kanyang ina. Yan ang ating pakatutukan bukas dahil hindi pa rin makakaligtas itong si Moira dahil sa tulong ni Madam Lotus dito nga kay Giselle. Kaya nabisto ito. Yan lang po at maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!